Discount sa pamasahe tuwing bakasyon, weekend at ilang holiday sa anumang uri ng transportasyon. Ito ang isinusulong ng isang panukalang batas para sa mga estudyanteng pasahero. Pero ngayon pa lang, umaalma na ang ilang transport groups. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, siguro malamang hindi na rin tayo papasa o hindi na applicable sa atin yung student discount pagdating sa mga public transport. Katulad nitong jeepney, sir, makikisuyo ako ng bayad. Thank you, sir. Pero siguro papasa tayo kahit papano ng mukhang estudyante, Jessica. Pero ayon sa ilang mga pasahero, mga estudyante na nakausap natin, ang pisong diskwento raw ay malayo na rin na mararating, lalong-lalo na kung ito ay galing daw sa pinagpahirapan ng kanilang mga magulang. At sa panukala na gawin daw everyday ang discount sa mga estudyante, hindi lang Monday to Friday. Ang tanong ng ilang transport group, paano naman daw ang kapakanan nilang mga driver? Tumataginting na 400 pesos daw ang allowance kada araw ng third-year college student na si Mark. Pero dahil alam daw niyang galing sa dugot pawis ng kanyang mga magulang ang baon, hindi raw sumasagi sa isip niya na waldasin ito. Yun nga lang, sadya raw malaki rin ang gastos. Sa pamasahe pa lang, 110 pesos na araw-araw ang natatapya sa kanyang allowance. Nagbabas pa po ako. Yung daan ko po, which is Palas Piñas pa po, aabot pa po ng 45 pesos yung bus ride. Tapos, from Las Piñas, may sasakyan pa po akong jeep pabalik ng Cavite sa subdivision po namin, 10 pesos. May mas murang ruta naman daw pauwi ng Cavite, sabi ni Mark. Pero 3 hanggang 4 na lipat daw ng sasakyan ang kailangan. Kaya ang mas mahal pero mas maginhawang ruta na lang ang kanyang pinipili. Kahit araw ng Sabado, may pasok daw sila Mark. At sa araw na ito, malaki raw ang pinagkaiba sa gastos kumpara sa Lunes hanggang Biyernes. Wala nang discount ang estudyante. Sakaling maisabatas ang House Bill 1096 na panukala ni Bulacan 1st District Representative Maria Victoria C. Alvarado, bakasyon, weekend o holiday man, wala nang pipiliing araw ang pagbibigay ng diskwento sa mga estudyanteng pasahero. Entitled sa 20% discount ang student passengers ng kahit anong uri ng transportasyon basta makakapagpakita ng ID o kahit anong patunay na enrolled sila. Bagaman isa pa lamang panukala, sinalubong na agad ng batikos ang House Bill 1096 sa magkakahiwalay na text messages na ipinadala sa GMA News ng iba't ibang transport groups. Ipinahayag ng mga ito ang pagtutol sa panukala. Ayon sa grupong Piston, magiging mainam lang daw ang panukala kung may pansagot ang gobyerno sa magiging kawalan sa mga driver dahil sa discount. Dagdag pa ng grupo, student discount sa MRT at LRT na lang daw sana ang ipanukala. Ang grupong Akto, ipinunto ang patong-patong na raw na bayarin ng mga tsuper. Maging ang Pasang Mazda, naniniwalang talo raw ang mga driver sa panukala. Mas gusto po namin mas mababa para makatipid naman po kami. Right pa rin ng students na magkaroon ng discount on Saturday. Parang hindi naman kami mangingi ng discount kung hindi naman wala namang klase or... Okay lang na mag-discount kasi kawawa naman yung mga estudyante. Discount talaga yan, napasok ko naman sa kano, diba? Opo. Nagsabi lang na... ay kapakanan daw nung nakararami yung rason kung doon sa kanilang pagtutol dito sa panukala. Pero syempre, meron pa rin naman, hindi may iwasan na may mga ilang drivers pa rin na nasa isip pa rin yung kapakanan ng mga estudyante. Halimbawa, itong driver na kasama natin ngayon, si Mang Jerry, na biyaheng Project 2 hanggang Welcome Rotonda. Mang Jerry, bago kita intervene, makikipara natin para safe tayo. Sige, pakita mo. Mang Jerry, itanong ko lang sa'yo, kung ikaw ang tatanungin, pabor ka ba dun sa discount na everyday na sa mga estudyante? Pakipara lang sila. Oo, pabor ako ron. Bakit po kayo pabor, sir? Kasi may mga anak rin ako estudyante. Sir, itatanong ko lang sa'yo, sa kaso mo ba, sir, kung halimbawa magdi-discount sa lahat ng mga estudyante everyday, malaki ba yung kawalan sa'yo? Malaki rin. Malaki rin? Malaki rin. Kung kaya lang, dito sa biyahe namin, madalang yung naisasakay namin estudyante. Kasi madalang yung rito, yung eskwelahan eh. Okay, pero sang-ayon kayo, sir? Oo. Okay, Jessica, dagdagan natin sa House Bill 1096 ay kasama rin dun sa bill na yon yung medical interns at saka yung mga nagmi-military training at saka
iba pa. Jessica? Okay, mabuti pa, Cedric, no? Huwag mo na interviewin yung mamang driver dahil delikado at umuulan pa, madulas ang daan. In any case, paano ba nalalaman? Pumara naman siya. Pero wag na nating abalahin at maulan at gabi na. In any case, paano ba? Hinihingan pa ba nila ng ID itong mga estudyante? O pag estudyante ka, para maka-discount ka agad, wala nang question, suot-suot mo na dapat yung ID mo lagi, di ba? Well, yeah, Jessica, doon sa, teka, may nakikisuyo ng bayad, bayad daw po. Doon sa House Bill 1096, ang nakasulat doon sa House Bill ay dapat daw magpipresent ng ID or kahit anong patunay na estudyante ka, kung meron kang certificate of enrollment. Pero sinasabi naman nila na estudyante sila and yung mga nagtitiwala rin naman yung mga driver na mukha naman estudyante. Pero ang kumbaga, if susundin natin yung strict rules, magpe-present ka ng ID para may patunay talaga na estudyante ka. And then kung masusunod tong House Bill 1096, 20% yung discount kahit anong transportation means, land o air or dagat. Okay, maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.